image siya ng taong bayan today. Tama ka naman yun. Ito, magkano ito? Kaya pala nakagreen at saka ang pipi sarang nga. Hermes. Malakimbo pala to. Yan, Hermes. Ayan, dali. Ano daw eh? Marami daw kasing nangyayari, kaya binaya ko, kaya natin. Kaya proud akong binaya ko. Isang minute na. Kamukha mo talaga si BP Sara nga, tamang tao. Pero bakit ganun yung ipit mo? Kala ko ba nagnakaw ka ng 125? Bakit ipit ng damit? Ayan o, para kunyari hindi ako mahirap. Mayaman kasi ako. Kaya yun ang inipit mo. Okay. Pamayaman pala yung ipit. Magkano Isa naman ayan. 125. Ayan. Sige, ayan. Dito din. Harap din dito din. Ayan. Paano po si BP Sara, dali? At saka yung mga eksena ni BP Sara, sige, example nga dyan. Okay, guys, ayan. Wala kayo talaga dyan. BP Sara talaga yan. Thank you po. Guys, ayan. Wala kayo talaga dyan. BP Sara talaga yan. Thank you po. Ay, magre-resign na ako bilang vice president ng ato. Grabe naman yan. Hindi Ayun. Love you, idol. Ang galing. Si BP Sara kasi nga daw, ninakaw daw niya ng 125 million. Kaya iyan, ganun siya kayaman, di ba? Hindi totoong nagnakaw yung si Sara. Kasi ipit na yung ipit ng damit yung inano niya sa ulo niya. Paninira yon, nagnakaw daw, ipit lang yung sana nakabili na siya ng So, ayan guys. So, nakikiride on tayo sa mga nangyayari ngayon dito. Tuwang-tuwa naman yung mga pulangers. Asan yung utak nung nagsabi na nagnakaw? Daw siya magre-resign. Sabi pa niya, magre-resign siya na presidente, sabi niya. So, ginagaya-gaya niya si VP, pero actually, paninira. Kahit sa Facebook page niya, sinisiraan nila si VP. Ang totoong pagnanakaw, sana nagdamit din siya ng something more pricey. Diba? Bakit nasa labas kayo? Walang siksikan. Huwag nyo. Kaliwa pa, sir. Bird. Senator, ano po mga platform niyo? Kung yun yung ginagawa ko. Ngayon, sinabi ko doon sa loob, yung tinanong sa akin, ano yung i-focus mo sa next term mo? Yung foreign policy, pinagdidiinan ko yun. I have aligned myself with the administration because we have the same foreign policy interest that would be down to the benefit of the Filipino people. For instance, we have to engage multiple countries so far as our problems in the West Philippines is not just one country, and we have to engage them diplomatically to achieve likewise our economic objectives. So, yun. And as a lawyer, and as your majority leader, I think we've been in sync with what the current administration has been doing, especially the 8-point economic agenda. Senator, kamusta po yung pag-hain po ng COC ngayon? Okay naman, seamless, mabilis. Side lang ha, side. Merong tuturo sa'yo kung saan ka pupunta, pirma, may question and answer din doon sa loob. Kung masunod, dapat nasa loob lahat kayo eh. Dapat nandun na lahat yung pero di accredited data sila, no? Mag-ilan po kayo, Senator? Na nag-file, hindi ko alam eh. Pero ako yung first re-electionist. Sabi nung nag-receive. Any
questions? Wala na? A message na po that you'd like to leave the public. So I endeavor, I ask the general public to really utilize this very fundamental democratic exercise coming May 2025. Vote wisely. Piliin po natin not just in the national level, but even the local levels. The persons we are supposed to scrutinize them well. Dasal muna siguro bago bumoto. Susing pag-aralan ng pagkatao, background, and I hope that after this democratic exercise, we can now focus on what is next. I think that's the economy. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, isa lang sa supporters. Sir, sa supporters tayo. Sa supporters nyo po. Si Senator Tolentino Dito pa, na sir. friend po ng Sorry po. meron kasi sila kan eh. Wala tayong mga kunan dyan. Salamat. Kasama ko rin mag-file kanina ang gobernador namin ng Cavite, si Governor John Vic Lagulia. Hinatik niya ako, lahat ng takbo ko hinatik niya ako sa filing sa Bumili. Kasama ko rin mag-file kanina ang incumbent mayor, dating mayor ng Caloocan City, Congressman Ayong Malapitan, o Kamalapitan. Lagi sumasama sa kanya. Ang Vice Governor ng Cavite, kasama ko rin. Maraming salamat sa inyo. Ito maingay na ito. Okay na. So ngayong araw ito pa lang po. Okay na. Hey, from private. Ito